Good morning, Sir Leo. Now I'll discuss the basic nomenclature for initial stability of a ship. The initial stability of a ship refers to its resistance to overturning when subjected to an initial disturbance, like a gust of winds or wave. Paliwanag sa nomenclature para sa initial stability ng isang barko, ang larawan ay nagpapakita ng mga pangunahing termino na ginagamit na pagtukoy ng initial stability ng isang barko. Ang initial stability ay ang kakayahan ng isang barko na bumalik sa orihinal nitong posisyon pagkatapos na ma-displace ng isang maliit na pwersa. Mas mataas na initial stability ay mas ligtas. Narito ang paliwanag sa bawat termino. GM. Tinatawag na metacentric height. Ito ang distansya sa pagitan ng metacenter. So, as you see, ito ang metacenter at ang center of gravity. Ito po ang center of gravity ng barko. Ang GM ay itong dalawa. Ang GM ay isang mahalagang sukatan ng initial stability. Mas mataas ng GM, mas malaki ang initial stability. Actually, sir, there's 3 types of equilibrium called stable, unstable, and neutral. Height of central gravity. Ito ang distansya ng central gravity mula sa key. Sir. Ito ang tinatawag na kg. Ang keel ay ang pinakamababang bahagi ng barko. While the km, sir, km refers to height of metacenter. Ito ang distansya ng m, sir, metacenter mula sa key. Sir. What is called km, sir? Kb, height of center of buoyancy. Ito ang distansya ng center of buoyancy. Sir, B, this is buoyancy, sir. Mula sa keel. Ang center of buoyancy ay ang sentro ng buoyant force na kumikilos sa barko. While the GA is righting lever, ito ang horizontal distance sa pagitan ng mga puwersa ng timbang at volume. Ang barko ay nakatayo sa isang anggulo. Ang GS ay nagpapahiwatig kung gaano kalaki ang puwersa na nagbabalik sa barko sa kanyang orihinal na posisyon. B. Center of buoyancy. Ang sentro ng buoyancy force na kumikilos sa barko. Ang metacenter naman ay isang punto na ginagamit sa pagkalkula ng stability. Sir, ang buoyancy, sir. Kuha ni sir sa ship, sir. Sir, sa barko. Parang dito nilalagay yung tubig, sir. Dito yung mga timbang, sir. Para diba yung tubig, sir? Para kahit na maalon, sir, babalik pa rin yung tamang. Kasi, dito kasi, sir, diba pag umaalon kasi, sir, pag umaalon po, hindi naman dito yung parang gaganto-ganto yung barko. Pero pag umaalon, sir, mula dito, ayan, sir, yung nagsuswing, sir. Hindi yung dito pa, ganun. Angle of heel. Ang anggulo kung saan ang barko ay nakahil. Ano nga ba ang mga salik na nakakaapekto sa stability? Ang hugis ng hull, katawan ng barko, ang drop sa ilalim ng barko ng tubig, at ang trim, anggulo ng barko ay nakakaapekto sa stability ng isang barko. Sa madaling salita, ang larawan ay nagbibigay na isang visual na representasyon ng mga mahalagang measurement na ginagamit upang matukoy ang initial stability ng isang barko. Ang mas mataas na GM ay nagpapahiwatig na mas mataas na initial stability na siyang
napakahalaga para sa kaligtasan ng barko.